Si Kyle ay isang bihasang swordsman na naging isang bayani at tinalo ang Demon King. Pero kapalit ng tagumpay na iyon, nawala sa kanya ang lahat ng mahal niya sa buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang misteryosong kristal ang nagpadala sa kanya pabalik sa nakaraan ng 4 na taon. Mula noon, nagsimula siyang magsanay ng husto upang maging pinakamalakas, sa pag-asang mabago ang kanyang kapalaran. Sa kontinente ng Lunders, may dalawang magkaibang puwersa na matagal nang magkaaway. Sa panig ng liwanag ay ang mga nilalang na pinagpala ng Diyos ng Liwanag, kabilang ang mga tao, dwarf, at elf. Sa kabilang panig naman ay ang mga demonyo na pinagpala ng Diyos ng Kadiliman. Libo-libong taon na silang naglalaban, pero 300 taon na ang nakalipas nang maluklok sa trono ang isang Demon King na mapayapa at pinatigil ang anumang pananakop sa mga humanoid. Dahil dito, nasanay ang mga tao at iba pang lahi sa pansamantalang kapayapaan, at hindi sila handa nang biglang magbago ang lahat. Noong ika-5 buwan ng taong 2826, isang bagong Demon King ang naupo sa trono at agad na pinamunuan ng isang matinding pag-atake laban sa mga humanoid. Tinawag itong Great Invasion, isang malupit na pananakop na mabilis na nagpabagsak sa maraming kaharian, at kahit ang pinakamalaking imperyo ay hindi nakaligtas. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan ang mga humanoid na gumawa ng desperadong hakbang, pinagsama-sama nila ang natitirang puwersa at tuluyang nakipagdigma sa mga demonyo. Habang nakikipaglaban ang kanilang hukbo laban sa Demon Army at sa mga general nito, isang piling grupo ng pinakamalalakas na mandirigma ang ipinadala upang pasukin ang kastilyo ng Demon King at patayin ito. Si Kyle ang namuno sa assassination team na kinabibilangan ng kanyang matalik na kaibigan na si Theron at ng elf mage na si Urza. Habang tumatakbo sila sa isang pasilyo, biglang may sumabog na naghiwalay sa kanila at pumatay sa mga sundalong kasama nila. Nasugatan si Theron dahil sa pagsabog, pero nang makita niya ang 2 demonyo na nagbabantay sa isang babaeng demonyo na nakagapos, naisip niyang kailangan niyang harangin ang mga ito para sa tagumpay ng kanilang misyon. Sinabi niya kay Kyle at Urza na magpatuloy na dahil susunod siya kapag tapos na siya sa laban. Alam ni Kyle na balak ng kaibigan niyang magsakripisyo ng buhay upang pigilan ang 2 demonyo. Habang nakikipaglaban si Theron ng mag-isa, nakarating naman sina Kyle at Urza sa throne room. Uminom si Kyle ng isang sobrang tapang na Roy juice para makalaban siya sa kanyang buong lakas. Ngunit malungkot si Urza dahil alam niyang ikapapahamak ito ni Kyle, dahil sa matinding side effect ng gamot kapag nawala na ang bisa nito. Pagkatapos, binuksan ni Kyle ang pinto ng throne room at nakita niya ang isang makinang na gemstone sa gitna. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito upang tingnan, pero bigla siyang binalaan ni Urza na may paparating na atake mula sa itaas. Naharang ni Kyle ang ilan sa mga dark orb gamit ang kanyang espada, pero tinamaan pa rin siya ng iba kaya napaluhod siya. Isang mas malaking orb pa ang lumapit sa kanya habang hindi siya makagalaw, kaya hamarang si Urza para ipagtanggol siya. Gumamit siya ng magic barrier, pero nabutas ito at anti-unting nilamon ng orb ang kanyang katawan. Ngumiti na lang si Urza kay Kyle sa huling pagkakataon bago siya tuluyang naglaho. Pagkatapos nito, bumaba mula sa kisame ang Demon King. Tumayo si Kyle para harapin ito, ginawang lakas ang kanyang galit, at sumugod habang sinasalag ang mga orb na ibinato ng kalaban. Pero wala pa rin siyang nagawang pinsala dahil protektado ang Demon King ng makapal na mana. Napilitang umatras si Kyle dahil sa walang awang pag-atake ng kalaban at nagtago siya sa likod ng haligi. Pero ginamit ng Demon King ang Void Orb para kainin ang mismong haligi, kaya wala nang matataguan si Kyle. Tinamaan siyang muli ng mga orb at sugatang-sugatan. Sa puntong iyon, tinanong niya ang AI chatbot na nasa magic stone ng kanyang espada tungkol sa kakaibang atake kanina. Sinabi ng upgraded version ni Alexa na iyon ay isang unblockable high-tier magic na kayang sirain ang kahit anong tamaan nito. Napagtanto ni Kyle na wala siyang panalo kung hindi siya handang isugal ang sarili niyang buhay. Kaya inutusan niya si Alexa na ilabas ang buong kapangyarihan ng gemstone. Sumunod si Alexa, at bumalat si Kyle ng isang maliwanag na aura na kusa nang nagtataboy ng lahat ng atake mula sa Demon King. Mabilis siyang sumugod, winasak ang espada ng Demon King, at tinaga ito sa dibdib. Pero gumanti ang Demon King at tumama rin ng malubhang sugat kay Kyle. Kahit sugatan, patuloy pa rin siyang sumugod hanggang sa tuluyang mabasag ang magic stone at ang kanyang espada.
Pero sapat na ang ginawa ni Kyle upang tuluyang mawasak ang Demon King, na sumabog at naging mga itim na balahibo. Akala ni Kyle ay tapos na ang lahat at maaari na siyang mamatay ng payapa. Naalala niya kung paanong nawala na ang lahat ng gusto niyang protektahan, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at maging ang babaeng minahal niya. Bumagsak siya sa lupa, pero may isang itim na balahibo ang bumagsak sa tabi niya at agad na naglaho. Sa susunod na sandali, nagliwanag bigla ang magic gemstone. Tumayo si Kyle at napagtantong kung mawalan ng kontrol ang kristal, maaaring magdulot ito ng matinding kapahamakan. Kahit halos di na makalakad ng maayos, pinilit niyang lumapit dito. Nang mahawakan niya ito, isang magic circle ang biglang lumitaw sa paligid niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagulat siya nang makita ang sarili sa kanyang kwarto, buo pa rin ang kanyang bayan at walang nangyaring trahedya. Nagsimula siyang umiyak, akala niya ay isang panaginip ito bago siya tuluyang magpaalam sa mundo. Pero biglang dumating ang kababata niyang si Liz upang gisingin siya. Nabahala si Liz nang makita si Kyle na umiiyak, pero hindi niya mapigilan ang emosyon sa muling pagkikita nila kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Namula si Liz sa hiya, lalo na nang ang kamay ni Kyle ay napadako sa hindi nararapat, dahil iniisip pa rin ni Kyle na panaginip lang ito. Nawalan siya ng balanse at nauwi sa pagkatumba sa ibabaw ni Liz na nakahiga sa kama. Sobra na ito para kay Liz, kaya ibinato niya si Kyle palayo at binigyan ng suntok na halos ikawasak ng tadyang niya. Humahangos sa sakit si Kyle habang sumisigaw si Liz na dapat ay inilibre muna siya sa hapunan bago sumubok ng ganyang bagay, sabay takbo palabas ng kwarto. Doon lang napagtanto ni Kyle na nakakaramdam siya ng sakit, ibig sabihin, hindi ito panaginip. Bigla rin niyang napansin na nasa kanya pa rin ang pulang kristal mula sa kastilyo ng Demon King, at napaisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Napansin din niyang bata pa ang itsura niya at wala ni isang sugat sa katawan, kaya lalo siyang nalito. Pero unti-unti niyang iniisip na baka nga bumalik siya sa nakaraan. Agad niya itong pinawalang bahala dahil sa palagay niya, kung totoo ang time travel, sana may nagpakita na sa party ni Stephen Hawking. Bigla siyang natauhan sa gutom at nagulat na lang nang makita ang isang masarap at engranding almusal na nakahain sa harap niya. Alam ni Kyle na si Liz ang nagluto ng pagkain dahil ni Shani ang kanyang ina ay marunong magluto, kaya labis siyang nagpapasalamat na andyan si Liz para sa kanya. Dahil unang beses niyang makakain ng masarap na lutong bahay matapos ang napakahabang panahon, hindi niya napigil ang mapakain ng sobra at naubos ang lahat ng pagkain. Pagdating ng matalik niyang kaibigan na si Theron, nagulat ito sa nakita at tinanong siya kung nag-eensayo ba siyang talunin si Luffy sa isang eating competition. Nalungkot si Theron dahil gusto rin sana niyang matikman ang masarap na pagkain. Biglang tinanong ni Kyle kung anong petsa na, at nang malaman niyang buwan ng Mayo taong 2823 pa lang, nanlaki ang mata niya, ibig sabihin ay totoo nga, bumalik siya sa nakaraan. Pinaalala naman ni Theron sa kanya na kaarawan niya ngayon, at handa na siyang patawarin si Kyle sa pag-ubos ng pagkain bilang regalo niya rito. Napagpasyahan ni Theron na magmakaawa kay Liz na ipagluto siya, habang si Kyle naman ay nagdesisyong humingi ng kasagutan mula sa pinakamatalinong taong kilala niya. Pumunta siya sa storage room sa tabi ng bahay nila at bumaba sa basement na ginawang mini library ng kanyang ina. Pagkakita pa lang niya rito, bigla siyang binalikan ng trauma, naalala niya ang imahe ng kanyang ina noong namatay ito sa dati niyang timeline. Pero agad siyang natauhan nang kinausap siya nito, sinabi ni Kyle sa kanyang ina na may tanong siya tungkol sa magic. Bilang isa sa iilang archmages sa buong bansa, halos wala nang ibang mas higit pa sa kaalaman ng kanyang ina pagdating sa mahika. Natuwa ito sa tanong ng anak, at saka diretso nang nagtanong si Kyle kung may spell bang kayang magbalik sa nakaraan. Ipinaliwanag ng kanyang ina na meron mang mga spell na may kinalaman sa oras, pero halos imposibleng magamit ang mga ito dahil sa sobrang dami ng mana na kailangan. Kahit pa raw ang pinakadakilang mago sa kasaysayan ay hindi nagawang ibalik ang oras kahit isang segundo lang. Tinanong ni Kyle kung posible ba ito kung gagamit ng magic tool na maaaring mag-imbak ng mana. Sagot ng kanyang ina, maganda raw ang ideya, pero aabutin ng mahigit 1,000 taon bago makalap ang ganoong karaming mana. Muling nagtanong si Kyle, paano naman kung gamitin ang Forbidden Right para gawing magic power ang life force ng mga tao? Natahimik ang kanyang ina at pinag-isipan ito ng malalim. Ayon sa kanya,
hindi pa rin ito magiging sapat, kailangan pa rin isakripisyo ang kalahati ng populasyon ng buong kontinente para lang makabuo ng ganoong kalaking mana. At sa ibabaw pa nito, wala pang umiiral na magic tool na kayang mag-imbak ng ganoong kalaking mana. Gayunpaman, may isang natatanging bagay na posibleng solusyon. Kinuha ng ina ni Kyle ang isang lumang libro at ikinwento sa kanya ang tungkol sa puso ng isang maalamat na Divine Dragon na minsang ginamit ng sinaunang kaharian ng Mahika na tinatawag na Zarls upang umasenso. Ngunit nang maubos ang kapangyarihan ng Dragon's Heart, bumagsak ang kaharian dahil hindi nila kinaya ang pagkawala ng lakas nito. Ayon sa kanyang ina, ang Dragon's Heart ay may kakayahang mag-imbak ng sapat na magic o mana upang makapaglakbay pabalik sa nakaraan, pero nawala ito mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, kasabay ng pagbagsak ng kaharian. Naniniwala siyang posibleng nahanap na ito ng mga demonyo, isang bagay na alam ni Kyle na totoo, pero hindi niya maaaring ipagtapat. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Kyle sa kanyang paboritong lugar kung saan tanaw ang buong bayan, nag-iisip kung bakit nag-iipon ng mana ang Demon King para makabalik din sa nakaraan. Habang nag-iisa siya roon, dumating si Liz na halatang galit pa rin tungkol sa nangyari kaninang umaga. Lumuhad si Kyle at humingi ng paumanhin, paliwanag niya ay naapektuhan lang siya ng isang masamang panaginip. Naunawaan ni Liz na tungkol ito sa pagkamatay niya, kaya napatawad niya si Kyle. Binati rin niya ito ng happy birthday, at bigla namang binalikan si Kyle ng alaala ng paglusob ng Demon Army, na nagsimula sa mismong bayan nila dahil nasa border region sila. Nasunog ang buong bayan, pinatay ang lahat ng tao, at doon niya tuluyang nawala si Liz. Noon, ipinangako niyang maghihiganti, pero sa pagkakataong ito, pinili niyang protektahan si Liz at ang lahat ng mahal niya sa buhay. Buong tapang niyang sinabi na babaguhin niya ang kapalaran niya, at ang kapalaran ng buong mundo, anumang mangyari. Nang gabing iyon, sinulat ni Kyle ang lahat ng mahahalagang kaganapang alam niyang malapit nang mangyari para makapaghanda siya. Ngunit alam niyang hindi pa rin iyon sapat, naisip niyang dapat siyang magsimula sa muling pagbabalik sa kanyang training, kaya nagtungo siya sa gubat upang suriin ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Una niyang ginawa ay lumikha ng malinaw na mental image ng Demon King at sinubukang labanan ang alaala niya rito. Ang Demon King ay tila naging isang imaginary final boss, pero ramdam ni Kyle ang bigat ng bawat atake nito sa tuwing tinatangka niyang sagupain gamit ang espada. Hindi niya makasabay ang mabilis at malalakas na galaw ng kalaban, dahil halatang matagal nang hindi nasasanay ang kanyang katawan. Dahil dito, nagpa siya si Kyle na palakasin ang sarili gamit ang magic para makabawi. Gumamit siya ng mga spell para mapabilis ang kanyang kilos at mapahusay ang kanyang liksi, at agad niyang napansin na mas epektibo na ngayon ang mga spell niya. Hindi na siya nag-isip pa ng malalim at agad siyang sumugod patungo sa imahe ng Demon Lord. Sa una, parang stormtrooper ito na puro mintis ang mga atake, pero bigla nitong tinamaan si Kyle ng isang hindi inaasahang headshot. Bumagsak si Kyle sa lupa at napagtantong kahit may dagdag na magic, hindi pa rin sapat ang lakas ng kanyang katawan para makasabay sa mga kasanayan ng kalaban. Kailangan pa niyang magsikap kung gusto niyang baguhin ang kinabukasan. Habang hinihingal siya sa lupa, lihim siyang pinagmamasdan ni Liz at Theron mula sa likod ng mga palumpong, nagtataka kung ano ang nagyayari sa kanya, dahil 3 araw lang ang nakakalipas, si Kyle na kilala nila ay matagal nang sumuko kung nasa ganoong sitwasyon. Sa oras na iyon, dumating si Ayla, ang ina ni Theron. Pagkatapos niyang makipagkumustahan kina Liz at Theron, tinanong niya kung anong nangyayari kay Kyle, dahil mukha raw itong nagsasanay para labanan ng isang sobrang bilis at lakas na kalaban. Sabi ni Liz, hindi rin siya sigurado dahil ilang araw pa lang ang nakalipas, sobrang lungkot at parang walang gana si Kyle, at si Theron ay sumang-ayon dito. Ayon naman kay Ayla, kung bigla raw naging sobrang motivated ang isang lalaki, iisa lang daw ang dahilan niyan, babae. Nagulat at halos mabigla si Liz sa narinig niya, at dahil sa halatang pagseselos nito, bawi agad si Ayla sa sinabi niya, sabay sabing kung may babae mang nakaabot kay Kyle ng second base, siguradong si Liz lang yun. Hindi lang ito agad na intindihan ni Liz, pero dahil sa selos, diretsyong lumapit siya kay Kyle at hinablat ang kwelyo nito. Galit siyang nagtanong kung sino raw bang babae ang niloloko nito habang niyugyug si Kyle ng malakas. Sa bandang huli, nasuka si Kyle ng almusal niyang puro salad base sa kulay.
Makalipas ito, nagluto si Liz ng masarap na tanghalian bilang paghingi ng tawad sa kanyang pagseselos, at natuwa ang lahat sa inihain niya. Nang magkakasama na silang lahat, naisipan ni Kyle na itanong kung sino ang may sapat na impluwensya para makuha ang atensyon ng maraming bansa. Sabi ni Theron, ang isang hari ay siguradong kaya iyon. Ayon naman sa ina ni Kyle, ang pinakamataas na pari ng Earth Goddess ay may matinding impluwensya rin. Pag-isip naman ni Ayla, naaalala niya si Hero Randolph, ang bayani na tinalo ang Demon King 300 taon na ang nakalipas, at ayon sa kanya, mataas ang respeto ng lahat ng humanoid species sa kanya at makikinig ang lahat sa kanya. Ngayon na nakuha na ni Kyle ang sagot tungkol sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong kontinente, napagtanto niyang hindi niya kayang maging isang hari o mataas na pari sa loob ng 2 taon, pero maaari siyang maging isang bayani, at sa ganitong paraan, makukumbinsi niya ang mga tao na maghanda para sa nalalapit na digmaan. Kinagabihan, nag-aaral si Kyle ng mag-isa sa kanyang kwarto. Nang dumating si Theron, nagulat siya sa dami ng librong nakapaligid kay Kyle at tinanong kung sigurado ba talaga ito sa pagiging isang hero. Sagot ni Kyle, determinado siyang pagsikapan ito at tinanong si Theron kung may maipapayo ba ito para makatulong. Ang sagot lang ni Theron ay simple, pumunta at patayin ang Demon Lord, siguradong tatawagin siyang hero pagkatapos noon. Pero ipinaalala ni Kyle na si Loki ang totoong end goal. Sabi naman ni Theron, kailangan muna ng isang hero ang lakas para kilalanin siya. Ngunit naniniwala si Kyle na mas mahalaga ang pera. Ipinaliwanag niya na kahit hindi tumatanggap ng gantimpala ang isang tunay na hero para sa pagtulong, kailangan pa rin niya ng pera para sa biyahe at para mapanatili ang kagamitan niya. Naiintindihan ni Theron ang punto niya, at sinabi pa ni Kyle na ang susunod na kailangan ng isang hero ay koneksyon sa mga mayayaman at makapangyarihang tao. Ang ikatlong bagay na mahalaga ay swerte, dahil ayon kay Kyle, ang mga taong nasa tamang lugar sa tamang oras lang ang nagkakaroon ng pagkakataong umangat at maging isang hero. Ipinahayag niya na handa siyang gawin ang lahat para maging isang bayani. Pero sagot ni Theron, hindi yun ang linyang sasabihin ng isang tunay na hero. Pakiramdam niya, hindi talaga gustong maging hero ni Kyle, parang stepping stone lang ito papunta sa mas malalim na layunin. Inamin ni Kyle na tama siya, pero hiningi pa rin niya ang tiwala ni Theron para sa plano niya. Binati siya ni Theron ng good luck, pero ang totoo, plano ni Kyle na isama rin siya sa plano niya balang araw. Muli siyang bumalik sa pagplano ng kanyang strategy para makuha ang 3 bagay na kailangan niya, pera, koneksyon, at swerte. Di nagtagal, sinabi niya kay Ayla, na isa ring guro niya, na aalis siya para sa isang paglalakbay. Ayon kay Ayla, maganda ang plano niyang iyon, at agad na iminungkahing isama rin niya si Theron. Yun talaga ang plano ni Kyle simula't simula, habang nagpapasalamat siya sa Muscle Mommy sa pagbibigay ng permiso. Agad namang nagtanong si Theron kung wala man lang ba magtatanong kung pumapayag ba siya. Pagkatapos noon, sinabi ni Kyle kay Liz ang plano niyang umalis at maglakbay papunta sa capital at sa mga lugar pa sa labas nito. Bago pa man makapagsalita si Liz, agad nang nilinaw ni Kyle na kahit anong pakiusap niya, hindi niya ito isasama sa paglalakbay. Nagalit si Liz nang malaman niyang isasama si Theron pero hindi siya, kahit na pareho lang silang nagsasanay at malakas din naman siya. Sabi ni Kyle, brothers before hoes, sabay paliwanag na gusto lang niyang manatili si Liz sa ligtas na lugar dahil delikado ang magiging biyahe niya. Sisigot pa sana si Liz pero bigla siyang hinalikan ni Kyle, dahilan para tuluyan siyang mawalan ng masasabi. Nangako si Kyle na kapag siya'y bumalik, si Liz ang unang tao na gusto niyang makita. Hindi na nakapagsalita si Liz at sa halip ay pinakiusapan siya na ay pangako na babalik siyang ligtas. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa palengke para mamili ng mga kailangan bago umalis si Kyle. Habang namimili, napansin ni Liz ang isang magandang elf sa di kalayuan. Nang makita ni Kyle ang side profile ng babae, agad niyang nakilala si Oza at naglakad palapit dito, hindi pinapansin si Liz. Paglapit niya kay Oza, naalala niya ang mga sandali nila sa nakaraang buhay, lalo na nung si Oza na ang naging mahal niya matapos niyang mawala si Liz. Naalala niya ang isang pribadong usapan nila kung saan sinabi ni Oza na tawagin siya sa tunay niyang pangalan kapag silang dalawa lang. Pero sa pagkasabik, aksidenteng nabanggit ni Kyle ang totoong pangalan ni Oza sa harap ng maraming tao.
Nabigla ang elf na kadalasang kinikilala bilang Oza dahil ngayon pa lang sila nagkikita ni Kyle, sa paniniwala niya. Agad siyang naghanda na bunutin ang kanyang sandata, pero nataranta si Kyle nang ma-realize ang kanyang pagkakamali. Hinawakan niya ang kamay nito para pigilan, at mabilis siyang gumamit ng spell para patulugin ito gamit ang kaalaman niya sa tunay na pangalan ng dalaga. Nawalan ng malay si Oza at napayakap siya kay Kyle habang iniisip nito kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pagkagising ni Oza, mas lalo siyang nataranta dahil may mas malaki pa siyang problema. Nasa likuran niya si Liz, galit na galit at puno ng selos, matapos siyang mahuling nangaliwa ilang oras lang matapos ang kanilang unang halik. Sinubukang magpaliwanag ni Kyle, pero hindi na siya pinakinggan ni Liz. Galit itong nagdeklara na sasama siya sa paglalakbay para siguraduhing hindi siya makakagawa ng kalokohan habang siya'y naghihintay. Samantala, nagkamalay na si Oze sa bahay ni Kyle at halos patayin na siya sa galit. Galit na galit niyang tinanong kung paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan, dahil tanging siya at ang kanyang mga magulang lang ang nakakaalam nito. Hindi maipaliwanag ni Kyle kay Oza na siya mismo ang magbibigay ng kanyang tunay na pangalan makalipas ang 4 na taon, kapag sila ay na-in-love sa isa't isa. Kaya ang sabi na lang niya ay ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang panahon. Hindi kontento si Oze sa ganoong sagot, kaya iminungkahi ni Kyle na pumirma sila ng isang application of contract na magbabawal sa kanya na gamitin ang tunay na pangalan ni Oze sa masasamang layunin. Nagulat si Oze dahil ang ganitong klase ng kontrata ay hindi alam ng karaniwang tao. Tinanong niya si Kyle kung seryoso ito, dahil kapag nilabag niya ang kontrata, tiyak na mamamatay siya. Seryoso ang sagot ni Kyle at handa na raw siyang lumagda sa kontrata agad-agad. Ngunit ipinaliwanag ni Oza na magagawa lang ang kontratang iyon sa gabi ng kabilugan ng buwan, na ilang araw pa mula ngayon. Kaya sinabi niya na mananatili muna siya sa bayan hanggang sa araw na iyon. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Kyle na aalis na siya kinabukasan para sa kanyang paglalakbay. Dahil dito, napilitan si Oza na sumama sa kanya, at syempre, hindi rin nagpahuli si Liz na sumama rin upang siguraduhin hindi maaga ng isang elf ang kanyang lalaki. Kinaumagahan, habang naghahanda na sina Kyle at ang kanyang grupo sa pag-alis, naging emosyonal ang kanyang ina at naroon din ang ama niya, na halos hindi niya makilala dahil bihira niya itong makita. Pagkatapos ng pamamaalam, nagsimula na silang 4 sa kanilang paglalakbay. At habang naglalakad, unti-unti nang napapayag ni Kyle si Oza na sumama sa kanyang party. Ipinahayag ni Kyle na pupunta sila sa capital, pero ang unang destinasyon nila ay ang Sunward Mountains kung saan matatagpuan ang dungeon ng maalamat na Magic Queen. Ayon kay Theron, alamat lang iyon, pero agad na inilabas ni Kyle ang isang mapa ng dungeon at sinabing totoo ang dungeon, at mismong nakaturo pa sa mapa ang lokasyon ng treasure room. Parehong naawa sina Theron at Liz kay Kyle, iniisip na baka na-scam siya at nabigyan ng peking mapa. Naiintindihan naman ni Kyle kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Pero nang tumingin si Oze sa mapa at sinabi niyang ito ay gawa sa balat ng World Tree gamit ang teknolohiyang matagal nang nawawala sa loob ng 2,000 taon, agad na naniwala sina Theron at Liz, at naiinis si Kyle dahil mas pinaniwalaan agad si Oze kaysa sa kanya. Ngunit napansin nila na napakalayo ng treasure room at tiyak na matagal bago ito marating. Kaya sabi ni Kyle, wala silang dapat ipag-alala dahil may plano siya, at ang plano niya ay simple lang, maghukay ng tunnel papunta direkta sa treasure room para mas mapabilis ang pagdating nila roon. Habang abala sina Kyle at Theron sa paghuhukay, naging taskmaster naman si Oza, na walang tigil sa pag-uutos kung paano nila dapat gawin ng maayos ang trabaho. Sa gabi, habang nagpapahinga ang dalawa, nakahanda na ang hapunan na inihanda ni Liz, gamit ang karne ng oso na siya mismo ang pumatay gamit lang ang kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang araw ng paghuhukay, malapit na silang makarating sa treasure room. Pero nang makita ni Oza na mag-isa si Kyle, sinamantala niya ang pagkakataon para makipag-usap ng masinsinan. Gusto niyang malaman kung bakit gustong-gusto ni Kyle maging isang bayani, at kung may kaugnayan ba ito sa dahilan kung bakit alam niya ang tunay niyang pangalan. Habang iniisip ni Kyle kung sasabihin ba niya ang totoo, bigla niyang nataman ang dulo ng pader at nabuksan ang daan papunta sa treasure room, dahilan para maputol ang usapan nila. Agad niyang sinabi kay Oza na tawagin na sina Theron at Liz.
Sabay-sabay silang pumasok sa treasure room at agad namang nawalan ng katinoan si Theron sa tuwa, tumalon siya sa tambak ng ginto at nagsimulang sumigaw na parang baliw. Binalaan naman ni Kyle ang mga babae na huwag siyang tularan. Pagkatapos noon, sinamantala ni Kyle ang pagkakataon at palihim na tumakbo papunta sa isang lihim na silid kung saan naroon ang tunay na kayamanan, ang espada na ginamit niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang harapan, lumitaw ang espada sa anyo ng isang simpleng espiritu, na pinuri siya sa pagdaig sa maraming pagsubok at sa pagdating niya roon ng ligtas. Pero agad siyang pinatahimik ni Kyle, sabay sabing baka marinig siya ng mga kaibigan niya. Galit na bumwelta ang espiritu, sabay sabing dapat daw ay inilibre muna siya sa hapunan bago maging sweet. Tinanong pa nito kung alam ba talaga ni Kyle kung sino siya, pero muli niya itong pinatahimik. Sinabi niyang alam niyang siya ay isang sandatang nilikha mismo ng Magic Queen na si Celonia, na namuno sa Magic Kingdom ng Zorls noong kasagsagan nito. Alam din niyang taglay ng espadang ito ang bahagi ng kaalaman at kamalayan ng Reyna. Nagtaka ang espada kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon, pero sagot ni Kyle ay ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang panahon. Sa ngayon, kailangan daw niyang magmadali para harapin ang huling hamon. Sumang-ayon ang espiritu at bumalik sa loob ng gemstone sa hawakan ng espada. Pagkapulot ni Kyle sa espada, bigla namang ginamit ng espiritu ang kanyang kakayahan para silipin ang isipan ni Kyle. Nabasa niya ang lahat ng alaala mula sa nakaraang buhay nito, at bigla siyang muling lumitaw sa anyong tao, naguguluhan, sabay tanong kung totoo nga ba ang lahat ng iyon. Kinumpirma ni Kyle na totoo ang lahat ng iyon at hawak niya ngayon ang puso ng isang divine dragon. Hindi makapaniwala si Celonia, sa kanyang anyong lowly spirit, na totoo palang posible ang time travel magic. Ngunit biglang dumating ang mga kaibigan ni Kyle na naghahanap sa kanya. Agad niyang sinabi kay Celonia na makisama sa palabas dahil ayaw pa niyang ipaalam sa kanila ang tungkol sa nakaraan, at bagaman may pag-aalinlangan, pumayag ito. Nang dumating sina Liz at ang iba pa, nagsimulang sumigaw si Kyle na nakakuha siya ng isang legendary intelligent sword na ang pangalan ay Celonia. Sa ganoong paraan, naging bahagi na rin si Celonia ng kanilang grupo. Habang kumakain siya ng cookies na inihurno ni Liz, sinagot ni Celonia, na tinatawag na ngayon na Seal, ang mga tanong ng mga kaibigan ni Kyle. Ipinahayag niyang siya ay bahagi ng dating Magic Queen na si Celonia, at naiwan siya sa loob ng espada upang husgahan ang sino mang tatangkang kunin ang kayamanan nito. Sinabi rin niya na kung hindi naging karapat-dapat si Kyle, sana ay na-activate ang final trap na sisira sa buong dungeon at papatay sa lahat ng nasa loob. Pero dahil pinatunayan ni Kyle ang kanyang sarili, pinayagan siyang gamitin ang espada pansamantala. Ibinigay din ni Seal sa kanya ang isang magic bag na konektado sa treasure room upang makakuha siya ng kahit anong halaga na kailangan niya. Matapos nito, nagtungo sila sa capital city. Sabi ni Kyle, ngayong may pera na sila, dapat silang bumili ng mga dekalidad na gamit, kaya agad siyang nagtungo sa pinakasikat na weapon shop sa lungsod. Malamig siyang sinalubong ng receptionist at tinanong kung may referral ba siya mula sa kanilang established customers. Bigla niyang naalala na medyo eksklusibo nga ang shop na ito, at kailangang magdeposito muna ang mga bagong customer. Sinabi ng receptionist na 10,000 coins bawat isa ang bayad, kaya agad namang iniabot ni Kyle ang 5 Zorls coins na sapat na para sa lahat nilang magkakaibigan. Agad silang pinapasok at sinalubong ng mismong may-ari ng shop na si Fezba. Pagkapasok pa lang nila, agad na kinilala ni Seal ang ilan sa mga sandata na gawa ng isang kilalang panday noong kapanahunan niya. Agad siyang nagkwento na kilala niya ito at para sa kanya, hindi naman daw ganoon kagaling ang Smith. Mabilis siyang pinatigil ni Kyle, sabay sabing, imaginative, lang talaga ang kasama nila. Para matigil ang bibig ni Seal, binigyan na lang siya ng merienda bilang panlibang. Pumunta si Kyle upang makita ang pinakamagandang armor na meron ng shop. Ipinakita sa kanya ni Fezba ang isang armor na gawa mula sa dragon leather at phoenix feathers, sabay paliwanag kung gaano ito kamahal dahil sa bihirang mga materyales. Pero hindi na nagdalawang isip si Kyle at binili agad ito nang hindi na tumatawad. Sinabihan din niya ang kanyang mga kasama na bilhin na ang lahat ng kailangan nila para sa paglalakbay. Agad namili si Liz ng isang pares ng gauntlets, habang si Oza naman ay bumili ng amulet na may spirit stone. Si Theron ay bumili rin ng armor, pero pagkatapos nito ay sinimulan niyang ligawan ang receptionist,
na agad namang tumakbo palayo sa pag-aakalang isa siyang creep. Pagkatapos noon, tinanong ni Kyle si Fezba kung meron silang magic stones, at ipinakita sa kanya ang isa na may nakaimbak na explosion magic. Kinuha ito ni Kyle at humingi pa ng magic stone na magiging epektibo laban sa mga reptile-like monsters. Inilabas ng shopkeeper ang isang blizzard magic stone, at sinabi ni Kyle na bibilhin niya ang lahat ng stock nito pati na rin ang bawat bote ng healing potion na meron sila. Habang dumarami ang laman ng cart ni Kyle, lalong ni-pressure si Fezba, at nang makita niya ang buong bayad sa harap niya, halos matuliro siya sa gulat. Pagkatapos ng shopping spree, nag-alala si Theron na baka may masamang chismis na lumabas tungkol sa kanila, pero sagot ni Kyle, aalis na sila sa capital kinabukasan kaya wala nang saysay ang mga chismis. Nataranta si Theron sa narinig, at agad na nagdesisyong pumunta sa mga bar para makapick up ng babae, habang sina Liz at Oza naman ay nagplano na mamasyal sa lungsod. Gusto rin sanang kumain ng maraming snacks si Seal, pero pinigilan siya ni Kyle dahil may mahalaga silang kailangang pag-usapan ng pribado. Pagdating nila sa isang hotel room, tinanong ni Kyle kung posible ba talagang mabago ang hinaharap. Ipinaliwanag ni Seal ang teorya na posibleng ibang universe ang napuntahan ni Kyle nang bumalik siya sa nakaraan. Ayon sa kanya, hindi magiging eksaktong kapareho ang hinaharap, pero ang malalaking kaganapan tulad ng Great Demonic Invasion na magaganap makalipas ang 3 taon ay mananatili pa rin. Gayunman, maaaring mabago ang hinaharap kung magsusumikap sila, at sapat na iyon para kay Kyle. Bigla niyang naisip na kung dala niya ang puso ng Divine Dragon mula sa kanyang nakaraang mundo, dapat ay nasa Demon King pa rin ang bersyon nito sa mundo ngayon. Narinig ni Seal ang kanyang pag-aalala at sinabi niyang meron siyang teorya tungkol doon. Sinabi ni Seal na ang pinakatabo at ipinagbabawal na spell ay ang pagsasanib ng kaluluwa o soul fusion upang mapalakas ang magic power, at kahit noong kapanahunan niya, sinubukan nilang pag-aralan ito ngunit bigo silang lahat. Tinanong niya si Kyle kung naisip na ba niya kung ano ang nangyari sa kaluluwa ng Kyle ng mundong ito, dahil malinaw na nagmula siya sa ibang mundo. Bigla niyang napagtanto na ang kaluluwa niya ay nagsanib sa kaluluwa ng Kyle ng mundong ito. Ayon kay Seal, nakamit niya ang soul fusion na kahit ang pinakamagagaling na researchers ng kanilang imperyo ay hindi nagawang isakatuparan. Naalala ni Kyle na masyadong ang tumaas ang kanyang magic power noon, at ngayon ay nagkakaroon na ng saysay ang lahat ng iyon sa kanya. Tinanong niya si Seal kung may mga side effect ba ang soul fusion, pero sagot nito, wala pang ibang nakagawa nito kaya walang nakakaalam. Kinagabihan, magkasamang nasa iisang kwarto sina Liz at Oza, maagang natulog si Liz habang ang elf body naman ay nasa labas, naliligo sa liwanag ng buwan habang umiinom ng alak. Habang nakatanaw sa kalangitan, iniisip niyang mas naging maganda pa ang maikling paglalakbay na ito kaysa sa inaasahan niya. Pero sa bandang huli, natutok pa rin ang kanyang isip kay Kyle. Napansin niyang ngumingiti siya habang iniisip ito, ngunit bigla niyang naalala na ngayong gabi pala dapat gawin ang isang espesyal na seremonya dahil kabilugan ng buwan. Samantala, si Kyle naman ay nasa kagubatan, humihinga ng malalim matapos ang isang matinding training session. Nakipag-usap siya kay Seal tungkol sa kung gaano kaganda at kapangyarihan ang espadang hawak niya ngayon, at kung paano walang-wala ang mga ibang mithril swords na ginamit niya noon kumpara rito. Sagot ni Seal, ang espada ay hindi gawa sa mithril. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang dumating si Oza na tumatakbo. Tinanong siya ni Kyle kung bakit siya nagmamadali, at agad siyang pinaalalahanan ni Oza na ngayong gabi ang kailangang gawin nilang application of contract upang maprotektahan ang kanyang tunay na pangalan. Doon lang din naalala ni Kyle ang tungkol dito, at sinabing baka pwedeng ipagpaliban muna dahil pagod na siya. Pero sagot ni Oza, hindi nila maaaring ipagpaliban ito ng isang buong buwan pa, dahil nakataya ang kanyang totoong pangalan. Napilitan si Kyle na pumayag, kaya nagsimulang gumuhit si Oza ng isang komplikadong magic circle sa lupa. Ang ritual na ito ay karaniwang ginagawa ng dalawang elf kapag ikinakasal, isang seremonya kung saan ibinibigay nila sa isa't isa ang kanilang tunay na pangalan bilang simbolo ng pangakong magsasama habang buhay. Nang marinig ni Oza ang mungkahi ni Kyle, hindi niya mapigil ang kabahan at kiligin. Hindi pa rin siya makapaniwalang gagawa siya ng isang ritual ng kasal kasama ang isang taong kakakilala niya lang isang buwan pa lang ang nakakalipas. Pagkatapos niyang matapos ang pagguhit ng magic circle, ginaising niya si Kyle at sinabing pumasok na ito sa loob.
Pagkatapos nito, inactivate na niya ang magic circle para sa application of contract. Naalala ni Kyle ang huling beses na ginawa nila ito. Tinanong ni Oza kung nangangako ba siyang hindi niya ibabahagi ang tunay niyang pangalan o gagamitin ito sa masama. Agad namang sumagot si Kyle ng oo. Sabi ni Oza, kompleto na raw ang kontrata, pero biglang naalala ni Kyle na dati silang naghalikan matapos ang ritual, kaya bigla niyang hinalikan si Oza. Sandali munang na-enjoy ni Oza ang halik, pero agad din siyang nagulat at namula sa hiya. Tinulak niya si Kyle palayo, tinawag siyang molester, at galit na tinanong kung paano siya naglakas loob na halikan siya. Paliwanag ni Kyle, akala niya bahagi iyon ng ritual, pangsil ng kontrata, pero sabi ni Oza, sa kasal lang ginagawa ang ganoon. Medyo kabado, sinubukang ayusin ni Kyle ang sitwasyon at sinabing isa lang iyong hindi sinasadyang insidente, pero doon natuluyang napuno si Oza at inatake siya gamit ang fire magic. Kinabukasan, parehong puyat sina Kyle at Oza dahil sa kaguluhan kagabi, habang si Theron naman ay antok na antok dahil buong gabi raw siyang nanligaw ng mga babae pero lahat ay tumanggi sa kanya. Hindi siya pinansin ni Kyle at binalingan si Oza. Tinanong kung sasama pa rin ba siya sa kanilang paglalakbay kahit tapos na ang kontrata. Sagot ni Oza, wala siyang choice dahil hindi pa rin sinasabi ni Kyle kung paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan. Masaya si Kyle sa narinig, pero agad siyang binalik sa katotohanan ni Liz, na tinanong kung bakit sila patungo sa lungsod ng Arkhen. Nataranta si Kyle dahil hindi niya pwedeng sabihin ang totoo, kaya sinisi niya si Seal, sinabing may kakayahan daw itong manghula at inirekomendang pumunta sila sa Arkhen. Di nagtagal, narating nila ang lungsod at sakto namang naroon din si Prinsesa Malena ng Zergus Empire para sa isang opisyal na pagbisita. Nagtipon-tipon ang mga tao para makita siya, at sumali rin sina Kyle at ang kanyang grupo sa gitna ng crowd. Habang pinapalakpakan ng lahat si Malena dahil sa kanyang kabaitan at ganda, napako naman ang atensyon ni Kyle sa bodyguard nitong si Zentos, na dati niyang matalik na kaibigan sa kanyang nakaraang buhay. Napansin din ni Zentos na tinititigan siya ni Kyle, pero hindi siya gumawa ng kahit anong aksyon sa mga sandaling iyon. Samantala, tinanong ni Seal si Kyle kung ito ba ang prinsesang binanggit niya dati, at kinumpirma niya na si Princess Milia nga iyon, na, ayon sa kanya, ay mamamatay makalipas ang 2 araw. Kalaunan, pumunta sila sa kwarto nila kung saan ipinaliwanag ni Kyle kay Seal na narito si Milia upang magbigay ng pakikiramay sa mga nayon na sinalakay ng Hydra Monster. Pero 2 araw mula ngayon, habang patungo si Milia sa isa sa mga kalapit na nayon, aatakihin ang grupo niya ng Hydra at mamamatay siya. Habang iniisip ng lahat na ito ay isang trahedyang damapo sa mabait na prinsesa, naniniwala si Kyle na kasalanan ito ni Milia dahil sa kanyang katangahan, dahil hindi niya dapat pinuntahan ang lugar na may halimaw na umatake. Sabi naman ni Seal, posibleng isang assassination attempt din ito. Biglang naalala ni Kyle ang mga bulong-bulungan dati na ang kalahating kapatid ni Milia, si Prince Carines, ang nasa likod ng tangkang pagpatay, kahit na hindi ito napatunayan. Kahit ganoon, may hinala siya sa prinsipe, lalo na't narito rin ito sa lungsod ngayon. Ngunit hindi siya nagpapakita sa publiko dahil isa siyang talunan na hindi lumalabas ng kwarto, parang kayong lahat. Pero para kay Kyle, wala siyang pakialam sa mga dahilan, ang importante sa kanya ay mailigtas ang prinsesa at makilala bilang bayani simula pa lang ng kanyang journey. Ayon sa kanya, kung gusto niyang matawag na hero, kailangan ay maging natural at hindi pilit ang paraan ng kanyang pagsagip. Biglang dumating si Theron sa kwarto at sinabing wala siyang nalaman tungkol sa schedule ni Princess Milia. Tinanong siya ni Kyle kung bakit siya naghahanap ng ganoong impormasyon, at sagot ng hopeless romantic na si Theron, gusto raw niyang iligtas ang prinsesa mula sa kapahamakan at sana'y magkaroon ng sparks of romance sa pagitan nila. Napailing si Kyle sa sarili niya dahil pareho pala sila ng ideya ng medyo slow-witted niyang kaibigan. Sabi ni Theron, mauna raw siya dahil siya ang nag-call dibs kay Malena, pero sagot ni Kyle, marami na siyang babae sa buhay niya at hindi na niya kayang dagdagan pa. Ibinunyag niya na talagang nasa panganib si Milia, at tulad ng dati, ginamit niyang dahilan ang prophecy powers ni Seal. Agad namang naniwala si Theron at buong tapang na nagdeklara na susundan na lang niya si Princess saan man ito magpunta. Sobrang kumpiyansa si Theron sa kakayahan niya pagdating sa pag-stalk ng babae, at umaasa si Kyle na hindi niya masira ang buong plano nila. Kinabukasan,
Habang paalis na sa bayan ang convoy ni Princess Milia, palihim na nanonood sina Kyle at ang kanyang mga kasama mula sa mga palumpong. Nagtataka ang mga babae kung paano nila masusundan ang convoy ng prinsesa nang hindi nahahalata, para mailigtas ito mula sa inaasahang panganib. Sabi naman ni Seal, siya na ang bahala, agad siyang nagbago ng anyo at naging isang lawin, ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag niya na bilang isang espiritu mula sa gemstone ng espada ni Kyle, kaya niyang mag-projection gamit ang magic, kaya madali lang para sa kanya ang magbago ng anyo. Lumipad siya sa itaas ng convoy ni Milia at nakikita nila Kyle at ng grupo ang lahat ng nakikita ni Seal sa pamamagitan ng gemstone. Sandali silang na-distract at napunta ang usapan sa kung paano pwedeng gamitin ang abilidad na iyon sa mga kalokohan ng mga manyak. Pero agad silang sinaway ni Seal at sinabing mag-focus dahil nagsisimula ng maging delikado ang sitwasyon. Bigla na lang umatake ang mga driver ng convoy sa mga gwardya. Napagtanto ni Kyle na kailangan na niyang kumilos, nang makarating siya sa convoy, nalampaso na ng mga traidor na driver ang mga bantay at nagsimula na sila ng ritual para mag-summon ng mga halimaw. Nang makita nila si Kyle at ang kanyang grupo, handa silang makipaglaban. Pero ginamit ni Kyle ang isang skill para mapabilis ang kilos niya at mabilis niyang napuruhan ang mga kalaban bago pa sila makaganti. Itinali niya ang mga traidor para maimbestigahan mamaya. Habang abala siya, sinuri naman ni Theron si Milia at nakita niyang buhay pa ito pero walang malay. Sinabi ni Kyle kay Theron na manatili sa tabi ng prinsesa at bantayan ito, pero biglang umatake ang isang hina monster. Mabilis itong pinatay ni Kyle, pero hindi pa tapos ang laban, dahil dumating pa ang buong grupo ng mga hina at pinalibutan ang karwahe. Pinilit ni Kyle at ng mga babae na labanan ang mga halimaw, pero tinarget ng mga hina ang mga walang malay na gwardya. Tinanong ni Kyle si Theron kung kaya ba nitong imaneho ang karwahe palayo, pero napansin nilang naputol ang mga reins at kailangang atali muli ang mga ito. Habang lumalala na ang sitwasyon, lalo pang tumindi ang tensyon nang maramdaman nilang papalapit na ang Hydra. Batay sa pag-uga ng lupa, alam ni Kyle na ilang sandali lang ay makakarating na ito. Agad niyang sinabi sa kanyang mga kasama na ang pinakamahalaga ngayon ay mapanatiling ligtas si Princess Milia. Iniutos niya kina Theron at sa mga babae na dalhin si Milia palayo sa lugar habang siya ang may iwan para harapin ang Hydra. Hindi nagustuhan ng mga babae ang ideya, pero sinigurado ni Kyle na hindi siya basta-basta sumusugod, may pag-asa raw siyang talunin ang halimaw. Nagdesisyong magtiwala si Oza at hinayaang si Kyle na ang humarap sa Hydra. Tinanong siya ni Seal kung sigurado ba siyang kaya niyang talunin mag-isa ang ganoong kalakas na nilalang. Sagot ni Kyle, nakadepende raw ito sa bilang ng mga ulo, dahil habang dumarami ang ulo ng isang Hydra, mas nagiging malakas ito. Kampante siyang kaya niyang patumbahin ng isang Hydra na may 3 ulo. Pero nang humarap na sa kanya ang halimaw, nakalimutan niya lahat ng math na alam niya, ang natatandaan niya lang ay mas marami sa 3 ulo ang nasa harap niya. Para siyang si Loki na muntik nang matakot sa salawal nang makita ang Hydra na may 8 ulo. Pero huli na para tumakbo, kaya nagpa siyang harapin ito hanggang dulo. Madali niyang naiwasan ang mga paunang atake ng mga ulo ng Hydra, pero nang magsimula itong huminga ng lason, gumamit siya ng kanyang balabal bilang panangga. Agad namatay ang mga halaman sa paligid, pero salamat sa high quality na armor niya, nanatili siyang ligtas. Kinuha niya ang Blizzard Magic Stone mula sa kanyang bag at ibinato ito sa Hydra, na agad na napatigil sa galaw dahil sa sobrang lamig. Pagkatapos, ginamit niya ang Explosion Magic Stone para makapagdulot ng malaking pinsala at nakabuo ng sugat sa kaliskis ng halimaw. Sumugod agad si Kyle para samantalahin ang mababaw na sugat at muling ginamit ang balabal niya bilang panangga sa panibagong hininga ng lason. Mabilis niyang naputol ang isang ulo ng Hydra, pero halos kasing sayang lang ito ng mga "I'm sorry" na pinadala mo sa ex mo kagabi, dahil agad itong tumubo ulit. Patuloy pa rin si Kyle sa pakikipaglaban gamit ang parehong paulit-ulit na taktika ng pagputol ng mga ulo, kahit alam niyang mabilis lang itong muling tumutubo, at napansin niyang ubos na ang kanyang Blizzard Stones. Sa kabila ng sunod-sunod na atake, parang hindi man lang nanghihina ang Hydra, kaya napilitan si Kyle na gamitin na ang kanyang endgame strategy. Gamit ang super speed skill, sumugod siya papunta sa Hydra habang may nakatagong explosion stone sa kanyang kamay. Dahil hindi sapat ang bilis ng Hydra para makaiwas, madali niyang tinaga ito sa dibdib.
Pinalawak niya ang sugat at isiniksik ang ilang activated explosion stones sa loob mismo ng katawan ng Hydra, bago pa siya itapon palayo ng halimaw. Sa kabila ng matinding pinsalang natamo, nakatayo pa rin si Kyle, kahit halos hindi na siya makatayo ng maayos. Sa puntong iyon, nagsimulang lumapit ng agresibo ang Hydra. Ngunit biglang sabay-sabay na sumabog ang mga explosion stones na isiniksik niya sa loob ng halimaw, na parabang eksena sa isang Indian TV show. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagkahiwa-hiwalay ang katawan ng Hydra sa iba't ibang direksyon. Sabi ni Seal, sana ginawa na lang niya iyon kanina pa para makatipid sa magic stones. Sagot naman ni Kyle, iyon na ang huling barahan niya at hindi raw siya maaaring gumamit ng ganoong delikadong taktika sa lahat ng laban. Pero kahit ganoon, masaya siyang nalampasan niya ang isang napakalakas na kalaban. Samantala, sina Oza at ang iba pa ay matagumpay na rin sa pagpatay sa mga halimaw at agad nilang piniling tulungan si Kyle. Pero sakto namang dumating si Kyle at sinabi sa kanila na mahirap kalabanin ang Hydra, pero hindi raw ito sapat para talunin siya. Natuwa ang mga babae sa narinig, pero ilang segundo lang ay napangiwi sila at sabay sabing nangangamoy sunog na karne ng Hydra si Kyle at kailangan muna nitong maligo bago lumapit sa kanila. Medyo nadismaya si Kyle dahil umaasa siyang papurihan siya ng mga ito, pero wala siyang nagawa kundi maligo na lang. Habang naliligo siya, abala naman si Theron sa pag-aayos ng karwahe at nananatiling walang malay ang prinsesa at ang mga kasamahan nito. Naisip ni Kyle na baka nalasan ang mga ito, kaya agad niyang inutusan ang mga babae na bigyan sila ng antidote. Sa mga sandaling iyon, ibinigay ni Theron kay Kyle ang isang pouch na natagpuan niya malapit sa pinangyarihan. Napagtanto ni Kyle na iyon ang ginamit para mag-summon ng mga halimaw, kaya malinaw na ito ay isang assassination attempt na pinalabas na parang simpleng monster attack. Sa kabilang banda, napag-alaman nga na si Prince Kais talaga ang nasa likod ng plano, at kakutsaba rin niya ang bodyguard ni Malena na si Zentos. Nang matanggap nila ang balitang nabigo ang kanilang plano, agad nagdesisyon si Zentos na magpadala ng panibagong grupo para tapusin ang misyon. Sa kagubatan, bandang hapon na nang unti-unting magkamalay si Milia. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya, pinakalma siya ni Oza at sabi naman ni Milia, akala niya'y hindi na siya madyay gising pa. Tinanong niya kung sina Kyle at ang kanyang mga kasama ba ang nagligtas sa kanya, at agad-agad namang sumingit si Theron at buong yabang na inaangkin ang lahat ng kredito. Isang malakas na suntok mula kay Liz ang agad na nagpatahimik kay Theron, at saka formal na nagpakilala si Kyle kay Malena. Sabay sabing sila ay isang grupo ng mga adventurer na naglalakbay at nadaanan lang ang kanyang convoy habang ito ay inaatake kaya agad silang tumulong. Sa oras ding iyon, nagkamalay ang kanyang kasamang maid at agad itong sumingit sa pagitan ni Malena at Kyle, para protektahan ang prinsesa mula sa isang estranghero. Agad namang pinakalma ni Malena ang katulong at sinabing sina Kyle at ang kanyang grupo ang nagligtas sa kanila, kaya maari silang pagkatiwalaan. Tumayo siya upang makita ang nangyayari sa labas, at sinabi ni Kyle na hindi maganda ang itsura ng paligid. Pero hindi ito inalintana ni Malena, pagkalabas niya, tila ibang tao siya. Seryoso niyang sinuri ang mga bangkay ng mga driver at sinabi ni Kyle na sila ang pumatay sa mga gwardya bago siya dumating. Biglang nagsabi si Seal na may paparating na squad ng Royal Knights, at agad itong ibinalita ni Kyle kay Malena. Nataranta si Malena at sinabing kailangan nilang umalis agad dahil kapag nakita sila ng mga Knights, hindi lang siya ang mapapahamak kundi pati sina Kyle at ang kanyang mga kasama. Nagtaka si Kyle kung bakit gugustuhing patayin si Malena ng sarili niyang mga kababayan, at ipinaliwanag nito na ang gustong pumatay sa kanya ay si Zentos. Hindi makapaniwala si Kyle na magagawa ito ni Zentos, pero kumpiyansa si Malena sa kanyang sinasabi. Inutusan niya ang kanyang maid na si Arka na sunugin ang lahat ng katawan sa paligid upang malito ang mga Royal Knights at mapagkamalan nilang patay na rin si Malena. Kailangan daw nilang bumili ng oras para makatakas. Pagkatapos, sinabi niyang si Arka na ang magmamaneho ng karwahe at inimbitahan sina Kyle at ang kanyang grupo na sumama para maipaliwanag niya ng maayos ang buong sitwasyon. Ipinahagis din niya sa apoy ang monster summon ng pouch, umaasang makakabawas ito ng oras sa mga knights kung sakaling may sumulpot na halimaw. Sa loob ng karwahe, tinanong ni Kyle si Malena kung totoo bang si Zentos, ang commander ng 2nd Battalion ng Royal Knights, ang mismong gustong pumatay sa kanya. Kumpirmado raw iyon, at dagdag pa ni Malena,
Kasabwat din ni Zentos ang kalahating kapatid niyang si Prince Kes. Habang gulat na gulat sina Theron at Oze sa revelasyong may hidwaan sa loob ng pamilya, si Kyle naman ay hindi pa rin makapaniwala na magagawa ito ni Zentos. Pero sabi ni Malena, narinig niya mismo mula sa bibig nito. Ipinaliwanag niya na binigyan siya ng pampatulog sa kanyang inumin, at habang unti-unti siyang nawawala ng malay, malinaw niyang nakita sina Zentos at Kes na nag-uusap tungkol sa plano, na hindi na raw siya gising hanggang kinabukasan, at sa oras na iyon, nasa loob na siya ng tiyan ng halimaw. Alam na ni Malena noon pa na gusto siyang patayin ng kanyang kalahating kapatid, pero inakala niya noon na isa lang itong mahina at duwag na walang kakayahang gawin iyon. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagkampi ni Zentos sa kanya. Ikinwento niya na karaniwan, ang pinipili niyang tagapagbantay ay ang ika-5 batalyon, na binubuo ng mga kababaihan lamang, dahil madalas silang tawagin sa capital para sa mga seremonyas dahil sa kanilang elegante at mariinggel na presensya. Dahil nga wala ang ika-5 batalyon, napunta kay Zentos at sa kanyang unit ang responsibilidad na bantayan siya sa biyahe. Hirap pa ring paniwalaan ni Kyle na si Zentos ay kaaway na nila ngayon. Sinabi niya kay Malena na tiyak ay nakapagplano na si Zentos ng panibagong plano matapos mabaygo ang nauna. Sumang-ayon si Malena, at sinabi naman ni Kyle na kung magtagumpay si Zentos sa pagpatay sa prinsesa, ang party nila ang pagbibintangan at lalabas na silang mga kontrabida sa kwento. Napagtanto rin ni Kyle na kaya ibinahagi ni Malena ang lahat ng impormasyon ay dahil alam nitong magiging banta sila kay Zentos, kaya hindi na nila siya pwedeng iwan. Natuwa si Malena sa pagiging matalino ni Kyle at sa kakayahan nitong makita ang totoong dahilan sa likod ng plano niya. Sinabi niya na dapat ay magsama-sama silang mabuhay at lumaban. Nangako rin siyang bibigyan niya ng gantimpala ang grupo ni Kyle kapag nakarating sila ng ligtas sa kapital. Pero sagot ni Kyle, hindi nila kailangan ng pera o posisyon, sapat na ang karangalan at kasikatan bilang bayani. Pagkatapos nito, inilahad ni Malena ang kanilang magiging strategy, nasa panig nila ang oras kung sila ay maghihintay. Naka-schedule dumating sa lungsod ng Arkhen kinabukasan ng ika-5 batalyon, at tiyak na hahanapin siya ng mga ito kapag nalaman nilang nawawala siya. Kasing lakas ng unit ni Zentos ang ika-5 batalyon, at kung magkaroon man ng kaguluhan, mas malaki ang magiging epekto nito kay Zentos kaysa sa kanila. Nagsuggest si Theron na magtago muna sila sa kalapit na nayon habang naghihintay ng reinforcements, pero agad itong tinutulan ni Kyle. Aniya, siguradong susunugin ni Zentos ang buong nayon para lamang patayin sila, at madadami pa ang mga inosenteng mamamayan. Imbes nito, iminungkahi ni Kyle na bumalik sila sa lungsod ng Arkhen. Bukod sa libu-libong tao roon na hindi kayang patayin ng kalaban, mas mabilis din silang makakatagpo ng ika-5 batalyon at kapag nagsanib puwersa sila, tiyak na malalampasan nila si Zentos. Sabi ni Malena na kung babalik sila ngayon, siguradong makakasalubong nila ang mga humahabol sa kanila. Pero sagot ni Kyle, haharapin na lang nila ang mga iyon kapag nagkita na sila. Bago sila umalis, tumigil muna sila upang mag-replenish ng supplies. Habang abala ang lahat, ipinadala ni Kyle si Seal sa isang recon mission. Pagbalik ni Seal, sinabi niyang wala si Zentos sa hanay ng mga knights, at dahil dito, sinabi ni Kyle na mas mapapadali ang mga bagay para sa kanila. Namangha si Malena sa mga kakayahan ng intelligent sword ni Kyle, lalo na nang makita niya ang napakaraming magic stones na dala ng grupo. Biglang lumapit si Liz at inabot kay Malena ang isang kahon na puno ng top-class healing potions, sabay sabing uminom siya agad kung sakaling masugatan. Lalong nagulat si Malena at napatanong, sino ba talaga kayo? Sagot ni Kyle, sila raw ay isang grupo lang ng mga aspiring heroes. Samantala, sa kabilang panig, nagwawala si Prince Kes dahil nabigo si Zentos sa misyon nitong patayin si Malena. Pero kalmado pa rin si Zentos at sinabing ipinadala na niya ang kanyang mga tauhan upang tapusin ang hindi natapos ng mga halimaw. Sinabi ni Kes na siya na lang ang pumunta at tapusin ito ng personal, pero paalala ni Zentos, kapag dumating na sa lungsod ang ika-5 batalyon at nalaman nilang nawawala si Malena, siya mismo ang iimbestigahan, at alam nilang hindi nito kakayanin iyon. Napilitang umatras si Kes at siniguro ni Zentos na hindi na siya mabibigo sa pagkakataong ito. Sa kagubatan, nakita ng mga knights na paparating na ang karwahe ni Malena. Inutusan ng vice captain ng mga tauhan niyang barilin ang mga kabayo para huminto ang karwahe.
Nagposisyon na sila't nag-aim, pero biglang bumagsak mula sa langit ang ilang magic stones sa harapan nila. Hindi pa nila lubos na naiintindihan ang nangyayari nang bigla na lang sumabog ang mga iyon, at patuloy pa ring nagbabagsak sisil ng mga bato mula sa ere. Sinigawan ng Vice Captain ang kanyang mga tauhan na bumalik sa formation, pero bigla namang binangga ni Kyle ang direksyon nila gamit ang karwahe. Napilitan ng Vice Captain na gumulong palayo para makaiwas, habang inuutusan ang mga sundalo na umatake. Sa ibabaw ng karwahe, tinulungan ni Oza at Theron si Kyle sa paglimis ng daan. Sa tulong ng coordinated na aksyon nila, matagumpay nilang nalampasan ang hanay ng mga knights nang walang kahirap-hirap. At pagdating nila sa ligtas na bahagi ng kagubatan, agad silang uminom ng healing potions habang nagpapasalamat sa Diyos na sila'y sobrang yaman. Bigla na lang huminto ang kanilang carriage na may malakas na uga, at paglabas nila, nakita nilang hindi pala ganoon kasigurado ang pagdaan nila sa linya ng kalaban, na bali ang isang gulong ng karwahe. Dahil wala na silang paraan para ayusin ito, nagdesisyon silang maglakad na lang papunta sa lungsod, at si Liz ang nanguna sa pag-akay kina Princess Malena at sa kanyang mga kasamang alalay. Samantala, sinabi ni Kyle kay Oza na kailangan may isa sa kanila ang maiwan para pigilan ang mga knights na humabol sa kanila, kung hindi ay baka mas corner pa sila pagdating sa city gates. Nag-aalala si Oza dahil delikado ito, pero sagot ni Kyle, 30 na lang ang natitirang knights matapos ang mga nakaraang laban kaya kaya na nila itong harapin. Nagalit si Oza dahil tila handa na namang isakripisyo ni Kyle ang sarili niya, pero nilinaw nito na hindi siya ang magpapaiwan sa pagkakataong ito. Tinawag niya si Theron at inutusan siyang magpaliban ng oras laban sa mga Royal Knights, at kahit hindi pa lubos na nauunawaan ni Theron ang sinabi, sumang-ayon siya agad. Pagkatapos, sinabi ni Kyle kay Oza na gumamit ng wind spell para mas mapabilis ang kanilang takbo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtakbo, saka lang napagtanto ni Theron na iniwan na pala talaga siya. Nang tanungin niya kung saan sila pupunta, ang sagot lang ni Kyle ay, galingan mo. Nagpanik si Theron nang maramdamang totoo nang ang iniwan siya, at dumating na rin ang mga knights. Pero imbes na lumaban, agad na nagtaas ng puting bandila si Theron bilang tanda ng pagsuko. Nakiusap siyang huwag siyang patayin, sinisiguro na wala siyang kasalanan at si Kyle lang ang may pakana ng lahat. Nag-alok pa siya ng pera at pati na ng impormasyon tungkol sa dungeon kung saan nila nakuha ang kayamanan. Ngunit hindi interesado ang Vice Captain, natuklasan ng mga sundalo na wala ng laman ang carriage, kaya nagdesisyon ang Vice Captain na ipagpatuloy ang pagtugis kay Princess Malena. Bilang utos, sinabi niyang patayin si Theron. Sa takot, biglang kumapit si Theron sa kanya at nagsabing gagawin niya ang lahat, kahit pa ang magbigay ng Glock 2,000 sa lahat ng knights kapalit ng buhay niya. Dahil dito, lalo lang uminit ang ulo ng Vice Captain at nagdesisyong siya na mismo ang tatapos sa kanya. Sa kabilang banda, nag-aalala si Oza dahil pakiramdam niya ay papatayin talaga si Theron ng mga knights. Sinabi naman ni Kyle na mas gusto rin naman sana niyang walang mamatay, at hindi makapaniwala si Oza na seryoso ang pagkakabitaw niya ng mga salitang iyon. Biglang naalala ni Lee na hindi pa pala nila nasasabi kay Princess Malena na si Theron ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Samantala, sa kampo ng mga knights, isang lalaki ang namatay, pero siguradong hindi si Theron iyon. Sa halip, siya pa ang nakapatay sa Vice Captain bago pa ito makagalaw. Matapos nito, nag-umpisa siyang mag-aura farming sa gitna ng gabi, sabay sabing ang pagpatay sa pinakamatigas ay ang tamang simula ng laban. Nagulat ang lahat ng knights habang dahan-daang tinanggal ni Theron ang kanyang gloves, mga training rings, at bracelet na nagpapabigat sa kanya ng 10 beses. Pakiramdam niya ay sobrang gana ngayon kaya't nang umatake ang mga knights, tinamba niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Bigla niyang inihagis ang isang magic stone papunta sa mga kabayo, at nang sumabog ito, nataranta ang mga kabayo at tumakbo palayo, iniwang stranded ang mga knights, na ikinatuwa ni Theron. Pinatay pa niya ang ilan sa kanila bago biglang bitawan ang kanyang espada at sinabing hindi naman niya layunin ang patayin silang lahat kundi ang pigilan lang sila. Ngayon napatay na ang kanilang pinuno at wala na silang kabayo, hindi na nila kayang habulin si Princess Malena kaya't sinabi niyang mas mabuting umatras na lang sila. Tinanggap ng mga knights ang alok dahil alam nilang wala na silang laban. Pero niloloko lang pala sila ni Theron, habang paalis na ang mga knights at nakatalikod sa kanya,
Bigla niyang inihagis ang ilang explosion magic stones at pinasabog sila. Yung mga nakaligtas ay agad niyang pinatay gamit ang mabilis at malupit na mga atake. Pagkatapos ng lahat, naupo si Theron sa gitna ng madugong labanan, pagod na pagod hindi dahil sa pakikipaglaban, kundi sa pag-arte bilang isang tanga habang pinapatay ang 30 Knights mag-isa. Sa lungsod naman, nawalan ng komunikasyon si Zentos sa mga Knights at agad niyang naisip na nabigo rin sila. Kaya't nagdesisyon siya na mismo ang kumilos. Iniwan niya ang ilang sundalo para bantayan si Prince Kais habang siya'y tumungo sa kagubatan. Napansin ito ni Seal habang palapit siya at agad niyang binalaan si Kyle. Ngunit nakita siya ni Zentos habang nagmamatsyag kaya't binigla siya nito ng energy attack at tinamaan si Seal. Habang bumabagsak si Seal, sinabi niya na mukhang malakas at bihasa si Zentos. Sa mga nangyari, alam na ni Kyle na papalapit na si Zentos kaya agad niyang pinahinto ang kanyang grupo. Inutusan niya sina Lee at Oza na bantayan si Princess Malena, at kung sakaling maging alanganin ang sitwasyon, agad silang dapat bumalik at salubungin si Thien. Nagtanong si Mila kay Kyle kung sigurado ba siyang kaya niyang labanan mag-isa ang isa sa pinakamalalakas na knights ng kanilang kaharian. Sagot ni Kyle, ayaw sana niyang makipaglaban, pero mukhang wala na siyang ibang pagpipilian. Biglang napatitig si Mila kay Kyle at tinanong kung bakit parang kilala niya ng personal si Zentos. Nais din niyang malaman kung aksidente lang ba talaga ang pagkakatagpo nila habang nasa panganib siya, pero nagpasya siyang hindi muna iyon ang tamang oras para magtanong. Sa halip, nagpasalamat siya kay Kyle sa paglaban para sa kanya, at ipinangako naman ni Kyle na babalik siyang panalo. Sumapit ang madaling araw at dumating na rin si Zentos sa lugar kung saan siya hinihintay ni Kyle. Bumaba ito sa kanyang kabayo at lumapit habang tinatanong kung siya ba ang tumutulong sa prinsesa. Tumango si Kyle at tinanong kung bakit nag-iisa lang siya gayong may mga kasama pa siyang knights. Sagot ni Zentos, ayaw na niyang may madamay pa sa laban na wala naman silang kinalaman dahil sapat na siya para tapusin ang misyon. Sa desperadong pagtatangkang huwag na lang silang maglaban, iminungkahi ni Kyle na sumuko na lang si Zentos at mangangako siyang kakausapin si Princess Malena para patawarin ito. Natawa si Zentos at tinawag iyong isang katawa-tawang alok. Tinanong pa siya ni Kyle kung bakit niya sinubukang patayin ang prinsesa, dahil alam niyang hindi lang pera o kapangyarihan ang pwedeng magudyok sa kanya ng pagtataksil. Ngunit tumanggi si Zentos na sumagot at agad na naghanda para sa labanan. Sa paniniwalang madali niyang matatalo ito at agad makakapunta sa prinsesa, pamwesto na rin si Kyle. Pareho nilang ginamit ang spell na nagpapalakas ng bilis at lakas at sabay silang sumugod sa isa't isa. Naiwasan ni Kyle ang unang atake ni Zentos, pero isang ilusyon lang pala iyon at ang totoong Zentos ay nagtatago sa likod. Ngunit handa si Kyle sa ganoong estilo, naiwasan niya ang susunod na atake at nakaganti ng isang tama, bahagyang nabasag ang magic shield ni Zentos. Nagulat si Zentos dahil wala pang nakakagawa noon sa unang laban pa lang. Hindi niya alam na kilalang kilala ni Kyle ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, dahil si Zentos mismo ang nagturo sa kanyang nakaraang buhay. Pero pagkatapos makaiwas sa unang delikadong combo attack, agad na napagtanto ni Kyle na hindi siya kayang pantayan si Zentos pagdating sa lakas ng katawan. Mabilis siyang napaatras at sinimulan siyang sunod-sunod ang salakayin ni Zentos ng mga energy blast, dahilan para mawalan siya ng balanse. Nang makita ni Zentos ang pagkakataon, agad itong sumugod para tapusin si Kyle, pero nagawa ni Kyle na tumapak sa kanyang espada at ginamit ang puwersa para makatalon palayo. Nainsulto si Zentos sa ginawang pag-apak sa espada, pero sagot ni Kyle, natutunan niya iyon sa kanyang master, sabay hagis ng explosion magic stone papunta sa kalaban. Pero dahil sa bilis ng reflexes ni Zentos, naibalik niya ito kay Kyle gamit ang isang mabilis na atake, dahilan para si Kyle pa ang masaktan. Bago pa man makabawi ng husto si Kyle, agad siyang sinugod ni Zentos at muling inatake. Ngunit sa gitna ng kanilang salpukan, nagsimulang mabasag ang espada ni Zentos. Napaatras siya at napagtanto na mas maganda ang weapon ni Kyle kaysa sa kanya. Muli na namang inalok ni Kyle si Zentos na sumuko dahil ayaw niya itong mapatay, pero sagot ni Zentos, mas mabuting mamatay na lang siya. Alam niyang hindi na siya pwedeng magpatumpik-tumpik pa kaya naghanda na siyang tapusin ang laban sa susunod na atake. Naglabas siya ng nakakakilabot na aura habang nagpo-pose para sa huling hampas, at si Kyle na may buong tapang na humarap din.
Bago sila magsagupaan, tinanong ni Zentos ang pangalan niya, at ipinakilala ni Kyle ang sarili, sabay sabing sana'y maalala niya ito. Sumugod silang pareho, at kahit na napailag ni Zentos ang atake ni Kyle, ito'y naiwang walang depensa. Pinakawalan ni Zentos ang kanyang pinakamalakas na atake, pero nabasag ang kanyang espada dahil sa tumama ito sa tinatawag na plot armor ni Kyle, o sa mas tamang salita, ang puso ng Divine Dragon. Napagtanto ni Zentos na siya na ngayon ang dehado, pinatatag ni Kyle ang kanyang loob at binigyan ng matinding hiwa sa dibdib ang kanyang kaibigan. Lumuhad si Zentos habang dumadaloy ang kanyang dugo. Tinanong niya si Kyle kung sinadya ba nitong ipailag ang espada niya para mapunta siya sa bitag, pero sagot ni Kyle, hindi. Alam niyang sa lahat ng aspeto ay tinalo siya ni Zentos, pero sigurado siyang susubukan nitong patayin siya agad kaya handa siya sa ataking iyon. Sabi ni Zentos, isa raw siyang kakaibang tao, at bago tuluyang pumikit ay bumulong ito ng paghingi ng tawad. Mabigat man ang damdamin, humingi rin ng tawad si Kyle at sinabing may mga bagay siyang kailangang protektahan anuman ang mangyari. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagpatay sa mga dating kaibigan, tinuloy ni Kyle ang laban, pero nagsimula siyang umiyak dahil si Zentos ay isa sa mga taong gusto niyang protektahan noon. Pero huli na ang lahat, samantala, sa loob ng lungsod, paikot-ikot si Karines sa kanyang silid sa sobrang inis at tanong ng tanong kung bakit ang tagal ni Zentos. Nang marinig niya ang mga yabag papalapit, inakala niyang si Zentos na iyon, pero laking bulat niya nang makita ang commander ng 5th Battalion, si Killen, na agad nag-utos sa mga babaeng knights niya na lusubin ang silid at arestuhin ang prinsipe. Nagmakaawa si Karines na tigilan siya, pero biglang dumating si Mila at napatahimik siya. Inutusan ni Mila si Killen na arestuhin si Karines at pilitin siyang magsalita, gamit ang puwersa kung kailangan. Paglabas nila ng silid, narinig pa ang sigaw ng prinsipe habang binubugbog siya ng mga babae. Sa labas, taos-pusong nagpasalamat si Mila kina Kyle at sa kanyang grupo dahil sa pagtulong at pagsagip sa kanya. Dinala niya sila sa Royal Palace para pasalamatan ng maayos. Sina Theron at Sil naman ay agad nawalan ng kontrol nang makakita ng mga babae at pagkain sa loob ng palasyo. Humingi ng paumanhin si Kyle sa asal ng dalawa, pero sabi ni Mila ay ayos lang iyon. Biglang dumating ang hari at sa halip na yakapin ito, awkward na hinawakan na lang ni Mila ang kamay niya. Ipinakilala niya si Kyle at ang kanyang grupo sa ama, at tanging si Kyle lamang ang may sapat na manners para bumati ng maayos. Pero sabi ng hari, hindi na kailangan ng formalidad. Nagpasalamat siya sa grupo ni Kyle sa pagsagip sa kanyang anak at nagtanong kung bakit si Zentos ay pumayag na makisangkot sa planong pagpatay kay Mila. Pinakiusapan niya si Kyle na huwag ipagsabi sa iba ang nangyari, at nangakong hindi sila gagawa ng anuman na makakasama sa kaharian. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong kaharian ang isang Peking official na kwento, na sina Mila at Karines ay nagtungo raw sa isang lugar na tinamaan ng trahedya at doon sila inatake ng mga halimaw. Ang mga knights sa ilalim ni Zentos ay sinubukang protektahan sila, pero nasawi sa laban. At si Karines daw ay sugatang-sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa isang lihim na lugar. Ang tanging totoo lang sa kwento ay ang pagligtas ni Kyle kay Mila, iyon lang ang ipinaalam sa publiko. Dumating na rin ang araw kung kailan tatanggapin ni Kyle at ng kanyang grupo ang kanilang gantimpala. Ginawaran si Kyle ng Medal of Honor dahil sa pagsagip sa prinsesa, at agad siyang tinanggap ng mga tao bilang isang bagong bayani. Ngunit ang panganib kay Milna ay hindi pa rin tapos, dahil ang tunay na utak sa likod ng pag-atake ay hindi sina Karines o Zentos, kundi ang hari mismo. Naiinggit ang haring ito sa sarili niyang anak dahil sa lahat ng aspeto ay mas magaling si Milna kaysa sa kanya. Alam niyang kapag naging reyna na ito, muling uunlad ang kaharian, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Natatakot siyang mabura sa kasaysayan dahil sa anino ng sariling anak, at ayaw niyang mangyari iyon. Habang nag-iisip siya kung paano niya mapapapatay si Milna, biglang pumasok si Kyle sa kanyang silid na nakasuot ng kasuotang parang assassin. Nagulat at natakot ang hari, pero agad siyang tinakpan ni Kyle upang hindi makasigaw. Sinabi ni Kyle na tinanggihan ng hari ang suhestyon niyang tumulong sa mga dwarves nang magsimula ang Great Invasion, para lang mapanatili ang tinatawag na diplomatic supremacy. Dahil sa kanyang maling desisyon, natalo ang mga dwarves at tuloy-tuloy na nakapasok ang Demon Army sa gitna ng kontinente at nasakop ang ibang mga bansa. Ayon kay Kyle,
Sana'y hindi niya nalang sineryoso ang katangahan ng hari, pero noong humingi ng tawad si Zentos sa kanyang huling hininga, doon niya napagtanto ang lahat. Bigla niyang itinulak ang hari papunta sa balkonahe, sabay sabi na dapat pa noon pa lang ay alam na niya, na ang isang tapat na tulad ni Zentos ay hindi susugod kay Milna nang walang utos mula sa hari mismo. Halos matuno sa takot ang hari, pero pilit pa rin siyang sumigaw at sinabing, "Ano bang pakialam mo?" Lalong nilapit ni Kyle ang hari sa gilid ng balkonahe, sabay sabi na maaaring tuso rin si Milna, pero kahit papaano mas matalino siya kaysa sa buong royal family na pinagsama-sama. Pilit na nagpupumiglas ang hari at nagawang alisin ang disguise ni Kyle, pero huli na ang lahat. Nahulog siya mula sa balkonahe at namatay. Nagpanik ang mga gwardya nang makita ang katawan ng hari at inakalang nadulas lang ito dahil sa kalasingan. Ngunit para mapanatili ang reputasyon nito, ang opisyal na kwento ay nagsabing namatay siya dahil sa atake sa puso. Mabilis na kumalat ang balita sa grupo ni Kyle, at tuwang-tuwa si Theron na kahit papaano, nabuhay pa ang hari ng sapat na panahon para magbigay ng gantimpala sa kanila. Kung hindi raw, baka matagalan pa bago nila makuha ang kanilang medalya. Masaya rin siya na si Milna na ang susunod na uupo sa trono. Pero ang bumabagabag sa buong grupo ay ang biglaang paanyaya ni Milna kay Kyle para sa isang pribadong pag-uusap bago ang kanyang koronasyon. Sa pulong, sinabi ni Milna na siya ay ipinagkasundo kay Prince Mer ng Gargan Empire, at labis na nagulat si Kyle sa balitang ito. Ipinaliwanag ni Milna na matagal nang may kasunduan ang Zerges Empire at Gargan Empire, at kapalit ng teritoryo ng Karen ay ipinangako siya kay Prince Mer. Pero ngayon, balak na niyang tuldukan ang engagement na iyon dahil ayon sa kanya, mga handal ang gumawa ng kasunduan, wala man lang formal na kontrata. Bukod pa roon, ang Karen ay hindi naman formal na bahagi ng kasunduan, kaya mananatili pa rin ito sa ilalim ng Zerges Empire. Gayunpaman, gusto ni Milna na bisitahin muna ni Kyle ang gobernador ng Karen para humingi ng formal na pahintulot na kanselahin ang engagement bago siya gumawa ng anumang hakbang. Mabigat sa loob ni Kyle ang trabahong ito, at sa gabi, hindi siya matahimik kakaisip. Biglang lumitaw si Seal sa tabi niya at nagtanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Kyle na nag-aalala siya sa magiging reaksyon ng Gargan Empire. Sagot ni Seal, mas dapat daw siyang mabahala sa kalagayan ng Karen, dahil mukhang may sarili itong problema, lalo na't hindi nagpakita ang gobernador sa libing ng hari, na nangangahulugang abalang-abala ito sa isang seryosong bagay. Sa tingin ni Seal, ito na naman ay isa sa tusong taktika ni Milna. Gusto nitong lutasin ni Kyle ang problema ng Karen nang hindi na kailangang sabihan pa siya. Gama ng pakiramdam ni Kyle nang marinig ito, dahil sa tingin niya, makakatulong ito para mas kilalanin siya bilang isang tunay na bayani, at bonus na rin na makalalayo siya kay Milna. Ngunit bago siya umalis, kinailangan pa rin niyang makipagkita kay Milna, at dito, hiniling ng prinsesa na sumali siya sa Royal Guards at maging personal knight niya, dahil gusto nitong nasa tabi niya si Kyle 24/7. Nagulat si Kyle sa medyo agresibong pagbibiro ni Milna at sinabi niya na marami pa siyang kailangang gawin, pero kung sakaling kailanganin siya nito, handa siyang tumulong kahit kailan. Bigla namang sinabi ni Milna na biro lang daw yun at nagbigay ng good luck sa nalalapit na paglalakbay ni Kyle. Pagbalik ni Kyle sa kanyang mga kaibigan, nagdrama siya ng kaunti dahil umaasa rin pala siya na seryoso ang prinsesa at magkakaroon sila ng something. Pero tuloy pa rin sila sa susunod nilang plano at nagtungo sa elite weapon shop na pagmamay-ari ng matandang panday na si Fezba. Masayang tinanggap ni Fezba si Kyle at binati ito sa kanyang medalya, sabay bigay ng good luck para sa mga susunod na tagumpay. Nang sumabat si Theron at nagtanong kung tapos na ang pagkukumpuni ng kanyang espada, agad itong inilabas ni Fezba at sinabi na pinagawan niya ito sa pinakamagaling niyang craftsman. Pero medyo hindi kontento si Theron at tinanong kung may mas maganda pa siyang espada. Humingi ng paumanhin si Fezba dahil wala siyang mas mahusay pa roon sa ngayon, pero ipinangako niyang gagamitin ang kanyang koneksyon para makahanap ng mas magandang espada para sa kanya. Tinanong naman ni Kyle kung may alam si Fezba tungkol sa Karen, dahil iyon ang sunod nilang destinasyon. Agad siyang sinabihan ni Fezba na medyo mahirap ang sitwasyon doon. Ang buong lungsod ay pinapatakbo ng Blacksmith Guild, at dahil dito, maraming problema ang lumitaw na naging sagabal sa mga negosyante. Pero ayon kay Fezba, unti-unti na raw itong bumubuti mula nang maging bahagi ng Zerges Empire ang Karen.
Nagpasalamat si Kyle sa impormasyon, at binanggit ni Fezba na baka doon makahanap si Theron ng espada na tunay na akma para sa kanya, dahil kilala ang Karen sa mayamang kultura sa paggawa ng mga armas. Matapos yun, muling nagsama-sama sina Kyle, Theron, at ang mga babae para tumulak papunta sa Karen, pero hanggang doon muna ang kwento natin sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.